everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang umangat sa kanila pagdating dito sa walling car photoshoot ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines? Sino nga ba ang panalo dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre lahat tayo excited na dahil konting araw na lang. 7 days to go. Miss Universe Philippines na. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Imaginein mo guys, konting na lang. Malalaman na natin talaga kung sino ang mananalong bagong Miss Universe Philippines. Kinakabahan ka ba? Ako naman hindi. Okay lang. Kumbaga parang chill lang at excited to, di ba? So, yan na. Papunta na talaga tayo sa exciting moment. At this coming Sunday nga, closed door interview at preliminary competition ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Yung closed door interview nga pala, hindi ko pa sure yun ha. But yung preliminary talaga, ayun, sa 19 ng gabi. So, ay nako, good luck sa mga girls. So, eto nga, syempre, yesterday, nag-live tayo at inisa-isa natin yung mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa kanilang photoshoot with the car, yung walling car na talaga naman masasabi ko, nako, naloka ako kasi talagang yung mga eksena ng mga kandidata pan Asia's Next Top Model. So, marami talagang magagaling na kandidata na biglang napansin mo yung beauty na meron sila, no? Yung dati pag ang nakikita lang natin yung mga front runner, but dito syempre nakita natin yung talagang na-appreciate natin yung galing ng kandidata about posing, kung paano ba sila magiging fierce, talaga namang palaban sila lahat. In fairness, lahat sila magaling. Pero, namili tayo ng 15 lang. Kasi ang hirap talaga pumili, guys. So, totoo lang. Nahirapan din ako. Gusto ko silang ilagay lahat. Pero, eto yung 15 na talagang masasabi ko para sa akin, ha. Sobrang nagandahan ako. Ewan ko sa inyo. So, yon. So, I hope na magustuhan ninyo yung mga napili ko. But sa lahat ng mga kandidata, kudos naman sa kanilang lahat. Palakpakan natin. Ang gagaling nila. Diba? So, yon, congratulations. So, ito na. Para sa akin, number 15 spot. Pasok sa listahan ko dito ang Pambato ng Mandaue. Yes, gusto ko yung posing niya. Sobrang winner. Sobrang, alam mo yon, yung parang nakasakay na sa sasakyan. Tapos, parang pipindutin niya na lang yung go at aandar na. O, diba? So, yun. So, ang ganda ng eksena niya dyan. Yung nakaupo siya. Hindi niya ginaya yung ibang kandidata na alam mo yun, yung paalon-alon yung mga damit, sumabit-sabit, pero siya talagang, oh my gosh, sit down lang ako at tama na yung eksenang ganito. So, panalo. Sino makakaisip na ganyan yung ibibigay niyang eksena dyan? Tapos yung mga posing ng kamay, yung fierce ng mukha, talaga namang masasabi ko, oh my God, Asia's Next Top Model, ang panalo para sa akin. So, congratulations kay Mandaue. Sobrang gustong-gusto ko talaga yung eksena niya dyan. And then, para naman sa number 14 spot, para sa akin, alam nyo sa totoo lang, nagustuhan ko yung itsura niya dito, si Miss Pasig. Yes! Sobrang gusto ko yung palambitin effect niya. At kapag pinokus mo yung picture, grabe, mukhang mamahalin talaga si Miss Pasig dito. Tama lang yung pose niya na alam mo yon, hindi niya kinain yung eksena ng car. Kumbaga para siyang isa sa mga display talaga na wow, eto yung car ko, tingnan ninyo. So, ang ganda. Yung kumbaga parang match yung car saka yung tao na nakalambitin doon sa duyan. Hindi mo makikita na agaw eksena yung girls. So, ang pinopromote niya talaga dito, yung car. Tingnan ninyo yung car. O, di ba? Plus, tama yung emote na binibigay niya. Alam mo yung may pagka-sadness na parang gusto ko siya, kaya lang ang mahal. Ganon. So, yun. Gusto ko. So, sabi ko nga, mali yung posisyon ng paa niya, pero okay na siya sa akin. So, I love
si Pasig dito. So, I hope nagustuhan ninyo. Para naman sa number 13 spot, syempre pasok sa panlasa ko dito si Davao City. To be honest, tama lang yung posing niya dyan. As in talagang sinushowcase niya yung car, hindi yung sarili niya. So kapag tinignan mo pa ang itsura niya dito ay sobrang ganda ng babae na nakalambitin. Talagang show car girl siya. So sobrang wow ang winner, 'di ba? Ang sexy pa ng posing niya. So lahat ng angulo na ibinigay niya, tamang-tama talaga namang sabi ko, in fairness dito kay Davao City ha. Winner, winner yung project ng mukha, winner yung posing ng kamay, winner din yung posing ng paa. So talagang she promoting the car. So yan. So next is para naman sa sumunod ay si Miss Laguna. Si Miss Laguna, nagustuhan ko yung palambitin niya dito. Hindi masyadong ado eksena yung damit niya. Makikita mo pa rin dito yung girl na nagpo-promote ng car. So, ang ganda din yung napahawak siya dun sa car. Kasi parang hindi lang yung sarili niya yung ipinapakita niya dito, kundi yung car din. Kaya, sabi ko, in fairness ha, tama yung pagkakaupo niya sa duyan, tama yung pagkakasandal ng ulo niya, and then yung pagka-pose ng kamay niya. Kaya naman masasabi ko, talagang winner na winner talaga ang posing dito ni Laguna. Kaya para naman sa number 11 spot, so naguluhan ako sa number. So syempre si Bacoor. Yun. Si Bacoor, masasabi ko na sobrang ang ganda ng posing niya dito, yung intense ng paa, tapos yung alam mo yun yung hawak niya dun sa hagdanan. Pero kasi ang nakita mo dito sa ano na to, actually ang ganda ng facial expression niya dito, lahat maganda. Ang naging problema lang yung pahangin ng damit. So parang hindi mo na alam ano ba yung pinopromote niya dyan, yung posing niya o yung car. Pag tinignan mo kagad yung picture, makikita mo kagad dyan, syempre yung posing niya. Tapos makikita mo yung damit. So parang pangatlo na lang makikita mo yung car. Or pag tinignan mo yung picture, pwede ang unang makita mo yung damit. Wow, ang ganda. And then pag sinum mo, wow, ang ganda ng posing niya dito. So lalo na yung legs niya na talaga namang makikita mo yung nerves ng legs niya, talaga grabe yung muscle ba kung tawagin. So sobrang ang ganda. Pero hindi mo na masyadong napansin yung car. Car na yung pinopromote nila dito, di ba? Kaya para sa akin, number 11, si Bacoor. So, yan. At para naman sa number 10 spot, so isa na nga dito sa mga napansin ko dito ay si Tacloban. Si Tacloban, yung posing niya dito, grabe, talagang ang hirap niya na yung parang gusto niya lumipad. Tapos ang ganda ng pagkahawak niya sa buhok niya, at tama lang yung banat niya ng duyan. Yung alam mo yun, talagang nakita mo na lumilipad siya. And then, si Tacloban dito, pag tinignan mo yung picture, ang makikita mo yung magandang sasakyan. Tapos makikita mo yung girl. So, hindi niya nilamon ng eksena yung sasakyan. So, tama lang yung photos at posing niya dito. Kaya para sa akin, number 10 spot, Tacloban. So, yan. At para naman sa number 9 spot, eto pa. So, sobrang gusto ko yung posing ni Siargao. Kasi dito, pag tinignan mo yung picture, wow, ang ganda ng model, ang ganda din ng damit. Ang tama yung flow ng damit, tama yung posing niya, ang perfect. Tapos kapag pumawak pa siya doon sa sasakyan, talagang masasabi mo, wow, talagang she promoting the car. So, sabi ko nga, yung tema, bagay lahat. Malinis tignan, hindi nakakadasagabal yung damit. Tapos, ang ganda ng picture na to. So, para sa akin, pasok na pasok talaga siya for the number 9 spot. So, yon. So, si Siargao. And then, para naman sa number 8 spot, syempre, hindi nagpakabog ang flowing na emote dito ni Cagayan de Oro. Alam nyo, to be honest mas gusto ko yung posing ni Siargao kesa dito kay Cagayan de Oro. Bakit ko nasabi? Pero nalagay ko siya sa number 8 spot kasi sobrang ang hirap kaya ng ginawa niyang posing. Alam mo yung magpagkalambitin ka ng ganyan, hindi biro yan. Tapos nandiyan pa yung car. Ang maganda dito, sobrang ang ganda ng flow ng damit. Buti na lang hindi natakpan yung car. Pero pag tinignan mo talaga yung picture, ang makikita mo talaga yung naka-flow na damit. But
panalo naman yung posing niya, di ba? Parang hindi siya masyado na alarma. Ang hirap kaya ng posing na ganito. Pero, kumbaga pag tinignan mo, andyan yung model, andyan yung damit, andyan din yung car. So, parang nag-balance lang sila at hindi naman sila yung parang nag-agawan ng eksena. Kaya para sa akin, number 8 spot, Cagayan de Oro. And then, syempre, para naman sa number 7 spot, oh my gosh, ang hirap ng ginawa dito ni Zambales. Charot. So, yun. Yung alam mo yun, yung nakaposing ka gano'n tapos tataas mo pa yung paa mo. Sobrang unperfect ng ipinakita niya ditong galawan. Sobrang unlinis din ng alam niyo sa totoo lang, yung iba kasi titig nila, wow, ang ganda ng flow ng damit. Pero hindi nila alam na parang nakaka-distract yun at nawala na sa eksena yung promote niya dun sa car. So, mas maganda yung ganito na malinis lang yung nakikita mo. Hindi masyado agaw eksena yung damit ng girls. Makikita mo na minomodel niya talaga yung car. Plus, nandun doon, yung car talaga yung makikita mo. Napaka-importante dito na makita mo yung car more than doon sa eksena ng girls. So, yan. Kasi syempre, hindi naman yung girls ang pinopromote mo dito, yung sarili mo, ang pinopromote mo dito, yung sasakyan. Kaya, wag mong agawan ng eksena yung sasakyan. Kaya, sa ginawa ni Zambales, talagang pasok na pasok siya sa listahan ko bilang number 7 spot. At talagang masasabi ko, in fairness sa kanya, sobrang ang ganda ng posing niya dito. And then, para naman sa number 6 spot, oh my gosh, pag tinignan mo dito si Cebu, talagang masasabi ko, ang perfect nung dating. So, dito sa eksena niya, yung parang umakyat ka sa dulo ng hagdanan na nakakapit ka lang ng gano'n, tapos nakalambitin ka pa. Ang hirap kaya niyan. So, hindi ko kineri yung ganitong eksena. But, natutuwa ako sa ipinakita dito ni Cebu na talaga namang masasabi ko, wow, winner, di ba? So, yon. So, tama yung pagkakaakyat niya ng hagdanan at tama yung posing niya. Pero, syempre, ang nakita ko dito parang nag-posing ka dyan, nakalimutan mo yung sasakyan. And then, umagaw eksena pa yung damit niya. Pero kung titignan mo yung details ng pose na, kung pag-uusapan natin si girl, ang ganda ng girl, ang ganda talaga ng posing niya. Kung tutuusin, ang ganda-ganda dito ni Cebu. Pero sana hindi niya nakalimutan na may sasakyan. So, yan. Anyway, so, tama lang din naman. So, parang nag-match ng eksena ang girl, yung damit at saka yung sasakyan. So, para sa akin, winner pa rin kaya number 6 spot. So, ito, para naman sa number 5 spot. Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap ng pilian dito kasi lahat naman sila magagaling. So, para sa akin, sa number 5 spot, pasok sa listahan ko, syempre, ang pambato ng Iloilo. Yes! In fairness naman sa kanya, pag tinignan mo yung picture, talagang sobrang ang ganda. Kaya lang, sana si Iloilo mas maganda kung tumingin siya dito more than sa nakatingin siya doon. Kasi parang nakalimutan niya na she's the model of the car. So, yun. So, pero kung titignan mo naman yung posing niya, overall, talagang masasabi mo, ang ganda-ganda dito ni Iloilo. Gusto ko yung legs. So, pag napansin mo yung picture, ang mapapansin mo syempre yung car na nag-agaw ng eksena si Iloilo sa photos na to. Kaya para sa akin, okay na okay at panalo. So, Iloilo City. So, yan. And then, para naman sa number 4 spot, oh my gosh. Syempre, panalo ang posing dito ni Taguig. Sa totoo lang. Sobrang ang ganda din ng pinopromote niya. Ang ganda ng posing, ang ganda ng yung alam mo yung angulo na ibinigay, and then syempre yung flow ng damit. Pero syempre nang agaw na naman ng eksena ang damit, but overall very commercial yung dating. Yung alam mo yon, yung commercial talaga na para masasabi mo, wow, ang tindi dito ni Taguig. So sobrang ang ganda-ganda din ng eksena niya dito. Nagustuhan ko yung facial expression niya, yung galaw ng kamay, plus yung palo ng mga paa niya na alam mo yon na hindi naman niya kailangan tumayo pero nandoon na may binibigay siyang eksena. Kaya sabi kong ganda. Plus nakita mo talaga dito yung car plus yung magandang babae. Kaya para sa akin, number 4 spot. So yung number 5 na to ha, lahat sila magagaling, ang hirap. So para naman sa sumunod na eksena, number 3 spot ko dito, syempre si Quezon Province. Bakit siya naging number 3 sa akin? Kasi talagang Diyos ko, pantay na pantay yung galaw ng kamay. And then, sobrang
panalo talaga yung posing, and then yung straight ng paa niya, yung tingin niya sa camera. Hindi niya nakalimutan na kasama siya sa picture. Hindi niya rin nakalimutan na pinopromote niya ang sasakyan. So, syempre yung babae ang nagpo-promote ng sasakyan. Kaya kailangan, as long as possible, dapat nakatingin ka talaga sa camera. So, yon. So, maganda ang posing niya, maganda yung pagkakaano, pag tinignan mo. Sabi nga sa akin ni Nude, yung pinakita ko yung picture, sabi niya, ang linis naman ng pagkagawa niya. Hindi agaw eksena yung damit, hindi agaw eksena yung babae. Kumbaga parang yung babae ay pinopromote niya yung sasakyan. Kaya lang sana medyo lumapit-lapit pa siya konti doon sa sasakyan kasi ang layo. Pag tinignan mo, para silang magkaaway. Charot. So yun, so sana lumapit pa siya konti para mas nakita mo na talagang together sila. So yun. Pero panalo ang posing ni Quezon Province dito, and then overall talaga panalo, ang ganda ng kuha. So yun, malinis. And then para naman sa number 2 spot, syempre si Pampanga. Si Pampanga, nagulat ako sa posing niya dito. Yung alam mo yun na parang wow, yung ready to go, ganon, na talagang sabi ko sa iyo, yung tingin niya sa camera, yung hawak niya doon sa may ano, and then yung posing niya talagang winner. And then, medyo distracted lang yung tela. Pauti na lang, hindi natakpan yung sasakyan. But overall, connected naman silang tatlo. Kaya masasabi ko, panalo yung photos na to. So, sobrang humanga ako dito kay Cyril Payumo dahil talaga winner. Ang ganda-ganda niya dito sa photos na to. At para sa akin, number 2 spot. And then, of course, para naman sa number 1 spot ko, si United Kingdom. Yes! Actually, hindi lang naman ako ang namili nito. Namili din si Nu. Kasi parang sabi niya, ito na daw ang pinakamaganda sa lahat. Bakit? She promoting the car. So, beautiful girl. Tapos yung flowing ng damit, sobrang tama lang, hindi agaw eksena. Yung posing, tama lang, nakatingin siya doon sa car, and then she promote the car 100%. So, siya ang pinaka-perfect na photos talaga na masasabi natin kung promoting. Mukha siya ang may-ari ng car, mukha siyang mamahalin, mukha siyang kaya niyang bumili ng ganitong kamahal na car. Sobrang tama, ang lapit-lapit niya pa sa sasakyan. Ayun yung sinasabi ko. Si Atisa kasi, nakatingin siya doon, nakaano siya doon, parang yung, ang layo niya sa car eh. Tapos si Alexi naman nakatingin doon. So parang, inisnab niya yung car. Kaya, ayun yung mga rason. Tapos si ano naman, tawag dito, si Taguig naman, maganda sana. Kaya lang, nakatingin siya doon, nakatingin siya sa tagilid. So, eto naman si Pampanga, bongga din, kaya lang nakatingin naman siya dito, pero yung flowing ng damit, natatakpan yung car. So, eto yung pinaka-perfect, malinis, mukhang mayaman, mukhang kaya niyong bumili talaga ng car, and then mukha siyang CEO, may-ari ng kumpanya, na ginawa siyang model, and then talagang match na match silang dalawa ng car. Yung ayun talaga yun nakita ko kay United Kingdom. Plus yung facial expression niya sobrang ganda. Yung pagkaka-pose niya, sa akin siya yung winner talaga. So yun, maganda yung expression ng picture. So maganda yun nakita ko. Parang promoting with the car. So lalagyan mo na ng title na Wuling, di ba? So yun. So kaya in fairness, sobrang winner talaga. Yung post dito, yun, United Kingdom. Kaya siya yung napili ko number 1. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, tama ba na si United Kingdom ang naging number 1? So, di ba, promoting na ng car. So, dapat talaga may connection ka doon sa car, between doon sa posing mo, and together kayo. And of course, kakalimutan yung magandang oras. Ganon. So, perfect siya para sa akin. Kaya, congratulations kay United Kingdom. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga napili natin na top 15? Nagustuhan ba ninyo? So, kung meron kayong question at saka kung meron kayong sa inyo, ano ba yung nakikita ninyo, i-comment lang ninyo dyan sa baba dahil welcome naman kayo para sa comment, di ba? So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa
sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung like para dito sa ating video for today at yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.